kapag hindi nakapag-file noong 2024? Magkano po ang posibleng penalty ko kapag nag-file ako for 2025? Kung hindi po nakapag-file for 2024, we have 25% surcharge and 20% interest po, Ma'am Cheryl. Oh, ano yung 20% interest? For 1 year or for every month? Paano po yun? For every month of failure to pay the tax due po. Ay, okay. Ang bigat, Pero ang yung sakit. surcharge po, one time yan po. Oo, yung penalty, 25%, di ba? Kahit isang araw ka lang, mahuli, mga kapatid. Huwag nyo na pong, huwag nyo na pong isipin, habulin nyo talaga. Because ang bigat po niyan, 25%. Napakamot tuloy ako ng ulo doon. Pero yon 25% for the whole year. Pero yung, ipa-explain po ulit yung 20%. Yung for every period po na you fail to file, so nag-a-accrue yan. So nag-i-increase per month yung tax due mo, then mag-a-add uli ng 20%. 20% ng 20%. Hala, ay sus. Ayan, okay. Other questions. Ito. Nag-try po ako magsariling compute. May babayaran akong 15,000. Isa po akong MSME. Posible kayang mali ang computation ko? Ano po ba? Kasi po ako magpa-file ka sa electronic, EBIR forms, nag-auto-compute naman po. Kung hindi po talaga kayo sigurado, pwede nyo pong ipa-verify uli sa nearest BIR office. Yun magpunta ka na lamang kung talagang teka, parang baka nalalakihan ka. Para lang sigurado. Pero sabi nyo nga, nag-auto-compute naman. But I guess, it's different pa rin po, kung talagang ka-face-to-face nyo yung mag-guide po sa inyo. So, just make time. Kasi, pag yan ay, again, pag pinatagal nyo, ulitin ko po, 25% penalty, tapos may interest na 20% sa kada mamimiss nyo na pag-file. Tama po ba yung intindi ko? Ay, Tama po, Ma'am Sir. Ang komplikado pag tax ng pinag-uusapan. Ang tanong din po, may consideration ba doon sa penalty or doon sa interest? Willing na pong magbayad, kaso igagapang ko po. May staggered payment ba? Meron naman po ang payment by installment po. Yun nga po, mag-ano na lang po kayo sa nearest BIR office on how to avail po the payment by installment. But yung payment for installment ay just concerning the penalty and the interest. No. Even for the tax due po. Yung buo. Okay. Apo, Alright. Mga ilang buwan po ba yan? May 1 month? May 1 year to pay ba yan? Wala po, Ma'am Cheryl. Ay, wala. Pero may consideration na staggered na pwede po bang 3 buwan or 2 buwan? Ano po yung max na naibibigay or depende po ba yan dun sa officer na makakausap namin? May impose rin po ng law ang installment payment po. So, periodically lang siya po, parang quarterly yata po, Ma'am Cheryl. Pwede po bang mag-file ng zero income kung nag-stop po ako mag-work as freelancer? Health issues daw. Yan po ang gusto rin namin pong klaruhin. Ang lahat po ng taxpayers natin, kung nag-stop po kayo at registered pa rin kayo, mag-file po kayo ng return. I-separate po natin yung filing of the tax return and payment of taxes. Kasi po, yan ang karamihang problema na nai-encounter natin. Kasi sabihin nila, nag-stop operation na po kami, pero hindi sila nag-declare sa BIR na nag-close na sila or nag-stop sila. So tuloy-tuloy pa rin ang system ng BIR na magdi-determine. So that is where filing comes essential and necessary so that alam po namin na nag-stop kayo or wala po kayong income at hindi po kayo maa-assess ng mga open cases. Ayan mga kapatid, paalala muli, hindi porket wala na kayong kinikita. Sabihin nyo, 3 buwan or buong taon naman akong walang trabaho, wala naman akong income, ba't pa ako magfa-file? Hindi po pala ganoon. Kailangan mag-file pa rin kayo and i-declare zero income, no? Yes, tama po. Even po, Ma'am Cheryl, even po yung mga nag-i-enjoy ng tax exemption, we remind them that you are not
subject to payment of taxes but you are still required to file your income tax returns. Oh, kung alam nyo, ayan, yung mga kampante, ayan, sabi ni Spokes, kampante kayo na, ay, may exemption naman ako, hindi naman ako, hindi naman ako pasok dun sa bracket na kailangan magbayad ng tax. Hindi, kailangan nyo pa rin mag-file. Yun ang pinakamahalaga. As taxpayers, regardless of your status, kailangan nyo pong, parang, kumbaga, kailangan nyong i-declare yan sa BIR. Kasi, sabi nga ni attorney, ngayon pala, nasa system tayo. So, iniisip ng system, tuloy-tuloy itong kumikita kasi unless na nga na i-declare nyo, sasabihin nyo, yun naman yung punto ng pagpa-file po para alam nila kung may tinanggap ba kayo or less ba yung income nyo for that particular month or for that particular period or zero at all. Kailangan pa rin tayong mag-file regularly at yung income tax return ay this coming April 15 na ang deadline. Again, Attorney Brianna, huling paalala po, muli mensahe sa ating mga taxpayers. Thank you po, Ma'am Cheryl, for this opportunity. So we will like to remind all the taxpayers na ang deadline po natin, 8 days na lang po, April 15 ang itinalaga ng ating batas. So kung maaari po mag-file tayo na maaga at magbayad ng tamang buwis. So you can file electronically at pay online. Yung mga accredited agent banks po namin, bukas sila hanggang 5 p.m. until April 15. So kung sa mga nahihirapan, bukas po ang BIR at magtutulong sa inyo sa pag-file. So kung may mga karagdagang tanong po kayo, pwede nyo pong bisitahin ang aming BIR website at titingnan nyo yung Revenue Memorandum Circular Number 20/2026. Ito po ay magpo-provide ng gabay sa inyo kung paano mag-pay ng inyong income tax return this 2026. At kung meron kayong mga katanungan, tumawag sa aming hotline 8981-7000.